So ayan mga kabukid, nagsilabasan na yung ating second batch ng mga papisa sa buwan ng Mayo. So May 30 na pala ngayon. At ito yung ating first batch ng mga kabukid. So 5 araw lang yung pagitan nila. So bali ngayon nasa 4 days na sila ngayon dito mga kabukid. So nasa 30 piraso to lahat mga kabukid. At kapon kasi pan 3 days na nila mga kabukid. So yan mga kabukid, doon naglagay tayo ng daanan nila na maliit para makapunta sila dito sa walang ilaw. So hello mga kabukid, magandang araw pala sa inyong lahat. So yun mga kabukid, yun na yung ating mga papisa sa buwan ng Mayo. So ngayon mga kabukid, gusto kong i-share sa inyo mga kabukid kung ano yung ginagawa kong paraan para yung ating mga inahin sabay-sabay na mangitlog. So yung ating mga inahin, native na chicken, so hanggang 15 days lang sila nangingitlog. So pagdating ng 15 days, brody na sila. So ito mga kabukid, ginawa ko to para marami tayong makuliktang itlog at para marami rin tayong mga papisa na mga eggs pagdating ng 21 days. So halika mga kabukid, i-share ko sa inyo mga kabukid. So ito pala mga kabukid. So itong range dito sa kabila, itong area na to, dito tayo nagpapa-itlog, nagbe-breeding ng ating mga inahing manok. So yung ating mga inahin nandyan, nangingitlog hanggang 15 days. So yung ating mga inahin naglilimlim, habang naglilimlim sila, pinapatagal ko muna sila ng 20 days. So pagdating ng 20 days or 21 days, nililipat ko sila dito kapag gabi. So gabi ako naglilipat mga kabukid para pinapadapo ko na sila doon. So dito mga kabukid, 21 days or 20 days, ilagay natin sila dito sa kabila. Tapos mag-i-stay sila dito mga kabukid hanggang, depende sa buwan, kung yung buwan hanggang 31, so pagdating ng 30, kung hanggang 30 days, 30 lang sila dito. Pero kung 30 naman yung buwan, 30 lang, hanggang 30 days lang, so mga 29, pwede mo na sila, hanggang 29 lang sila mag-i-stay dito. So pagdating ng ganun na araw mga kabukid, 30 or 29 days, ilalagay atin na ng pakakawalan na sila mga kabukid. So ganito yung ginagawa ko mga kabukid, you know? So napapansin nyo, binuksan ko na yung ilalim. So ngayon ay May 30. So ayan, binubuksan ko yung ilalim para dumaan na yung kusang dadaan na yung ating mga inahin papunta dito sa ating breeding area. So pagkalabas ng ating mga inahin, yung ating mga tandang, so active na yan sila mga kabukid. So ganyan na yung nangyayari. Ayan, kumbaga ready na sila kasi sabik na yung ating mga tandang sa ating mga inahin kasi halos 10 araw sila nag-i-stay dito. So yun lang ang ginagawa kong diskarte na pamaraan nito mga kabukid para yung ating mga inahin sabay-sabay na mangingitlog, para hindi naman tayo malugi sa ating mga papisa ng mga eggs. So, baga marami rin siya. So ito mga kabukid, matagal ko na itong ginagawa sa ating backyard na pamaraan sa aking mga inahin na sabay-sabay na nilalagay sa isang lagayan, sa isang kulungan tulad ng ganito, para sabay-sabay talaga sila pagdating ng time na ready na sila mangitlog. So dahil sa ginawa natin ganun mga kabukid, ito yung ating mga na-produce na mga sisiw. So bali ito nasa 30 piraso to lahat mga kabukid na mga 1 month old natin mga sisiw mga kabukid. So mag-iisang buwan na sila ngayong katapusan mga kabukid, ngayong May 31. So yan sila mga kabukid. So maliniksi na sila mga kabukid, oh. So dito sa amin, kahit umulan, yung ating mga sisiw, okay pa rin mga kabukid. Yan, oh. So thanks God, maganda yung pagkaalaga natin sa kanila mga kabukid. So ito yung naging resulta ng ating ginagawa sa ating mga inahin, mga native mga kabukid. Kasi yung ating inahin, mga manok, hindi naman ito heritage chicken na tuloy-tuloy mangingitlog.
Kung hindi mo gagawin mga kabukid na gano'n, na diskarte na sabay-sabay silang ilagay sa kulungan tapos sabay-sabay na pakawalan, wala, yung mga alaga mo, wala kang makukuliktang itlog na magkakapareha yung edad. Kung kapag nag-incubate ka, talagang kunti lang yung itlog mo na makukulikta. So ito mga kabukid, ito na yung ating resulta ng ating mga ginagawa dito. So yun doon sa kabila, ito yung 2 months at dito naman 3 months. So ito, nabawasan na rin to mga kabukid. So yung ating area ngayon maputik pa rin kasi umuulan. So konti lang sila dito mga kabukid kung titingnan ninyo, kasi nandoon sa likod yung iba naniningain na. So yung iba yan, dumadapo pa. So ito yung ating mga 4 months mga kabukid. Mga gagawin nating inahin. So 4 sila dito. So dito kukuha pa rin tayo ng mga babae dito mga kabukid. Yan o, maraming babae. So naiwan na yung mga babae dito. So yung mga ibang lalaki na ito, mga 9 na piraso naibinta ko na. Kaya doon din sa kabila mga kabukid, iiwan din natin yung mga babae lahat. Para makuha natin yung target natin mga kabukid na 50 piraso ng mga inahing manok. Kasi marami tayong buyer mga kabukid, pero hindi ko sila mapagbigyan lahat. So yung aking mga manok, isang buyer lang, siya nang umuubos. So yun mga kabukid, ganoon lang yung ginagawa ko sa aking mga inahin para makakulikta tayo ng maraming eggs. So sabay-sabay natin silang nilalagay sa isang kulungan. Tapos pagdating ng katapusan ng buwan, mga 30 o 29, so depende sa buwan mga kabukid. Kung may 31 or 30, hanggang 30 lang yung buwan. So base naman sa ginawa ko mga kabukid, naging epektibo yung aking ginawa kasi yung ating mga ilaga ay naparami natin sila. So hanggang dito na lang siguro mga kabukid. Maraming salamat sa inyong lahat na palaging nanonood ng aking video at nag-subscribe at nag-like. So patuloy lang tayo sa buhay mga kabukid. Happy 5 minutes lahat. Bye bye mga kabukid. See you in my next video mga kabukid.